Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mapang-aping doktor na minaliit ng isang sugatang matanda dahil lamang sa marungis nitong kasuotan. Ang hindi niya alam, ang simpleng lalaking itinaboy niya ay may hawak ng isang malaking sikreto na magpapabagsak sa kanyang karera sa isang kurap lang. Paano kaya magbabago ang takbo ng buhay ng mayabang na doktor kapag natuklasan niya ang totoong pagkatao ng matanda at ang mas malalim pang lihim na nakatago sa loob mismo ng kanyang pinagtatrabahuhang ospital? Huwag kayong aalis dahil sa dulo ay may isang matinding revelasyon na hindi nyo inaasahan. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Gabi ng Biyernes, kasalukuyang bumubuhos ang napakalakas na ulan sa lungsod ng San Rafael. Sa loob ng emergency room ng St. Jude Medical Center, abala ang lahat. Ngunit sa likod ng abalang paligid, maririnig ang mabibigat at mayayabang na akbang ng isang resident physician. Siya si Dr. Joshua Vance, isang mahusay ngunit napakalaking mapagmataas na doktor. Para sa kanya, ang antas ng tao sa lipunan ang nagdidikta kung paano sila dapat tratuhin. Kung ikaw ay mayaman, mabilis ang serbisyo. Kung ikaw naman ay mahirap, matuto kang mag-antay o humanap ng ibang ospital. Habang nag-aayos ng kanyang mamahaling stethoscope si Joshua, biglang bumukas ang glass door ng emergency room. Pumasok ang dalawang lalaki, sina Enric at Jinggoy, na basang-basa sa ulan, habang inaalalayan ang isang matandang lalaki na duguang-duguan ang braso at binti. Ang matanda ay walang iba kundi si Mang Ernesto. Marumi ang kanyang suot na lumang kamiseta, sira-sira ang tsinelas at may bitbit na basang sako na naglalaman ng mga lumang kalakal. Nurse! Doktor! Tulong po! Mangingi po kami ng saklolo. Na-aksidente po itong si tatay sa kalsada. Nabangga po lang humaharurot ng tricycle tapos tinakbuhan. Ang dami pong dugo. Dito po, pakiusap. Mukhang malalim po ang sugat sa ulo at binti niya. Tulungan niyo po kami. Parang awa niyo na po. Mabilis na lumapit ang isang batang nurse na si Nurse Clara para kumuha ng stretcher. Ngunit bago pa man niya mailapit ang higaan, humarang na si Dr. Joshua na may madilim at nandidiring mukha. Tiningnan niya si Mang Ernesto mula ulo hanggang paa. Pinasadahan ng tingin ng sako ng kalakal at agad na umasim ang kanyang mukha. Sandali nga lang. Clara, huwag mo munang gamitin yung stretcher. Sino ba mga yan? At ikaw, matanda, saan ka galing? Bakit pumasok kayo rito na ganyan ang itsura nyo? Tingnan nyo nga, dinumihan nyo ang sahig ng emergency room. Puno ng putik at dugo. Doc, pasensya na po sa putik. Pero emergency po talaga. Ang dami pong dugo na nawawala kay Tatay Ernesto. Kailangan po siyang tahiin at lapatan ng paunang lunas. Paunang lunas? Alam niyo ba kung anong klaseng ospital ito? Ito ang St. Jude Medical Center. Isa itong pribado at sikat na ospital sa bansa. Hindi ito charity hospital o pampublikong klinika para sa mga katulad ninyo. May pambayad ba kayo? May pondo ba kayo para sa mga gamot at confinement? Dok, meron po kaming konting barya dito. 500 piso po. Naitabi ko para sa hapunan namin. Gagawin po namin ng paraan ng kulang. Mangungutang po kami bukas na bukas din. Pakiusap. Gamutin niyo lang po muna si tatay. 500 piso? Nagpapatawa ba kayo? Ang isang turok lang ng anesthesia rito, higit pa riyan ang halaga. Ang bayad sa consultation ko pa lang, hindi nyo na kayang bayaran. Hindi kami tumatanggap ng mga pasyenteng walang kasiguraduhan na may pambayad. Mahirap na nga. Magdadala pa kayo ng dumi rito. Labas! Doon kayo sa ospital ng gobyerno sa kabilang bayan. Bagay kayo doon. Sa gitna ng sakit na nararamdaman dahil sa mga sugat, dahan-dahang dumanas ng panghihina si Mang Ernesto. Ngunit sa kabila ng pisikal na hirap,
nanatiling matalas ang kanyang isipan. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Dr. Joshua. Isang titig na hindi kinakikitaan ng takot, kundi ng malalim na pag-obserba. Doktor, ang tungkulin ng isang manggagamot ay magligtas ng buhay, hindi magbilang ng pera sa pitaka ng pasyente. Ang buhay ba ng isang mahirap ay walang halaga sa mga mata mo? Huwag mo akong pangaralan, matanda. Ako ang doktor dito. Ikaw ang pulubi. Walang silbi ang filosofiya mo kung wala kang pera. Sa mundong ito, kung wala kang pambayad, wala kang karapatang mamili ng serbisyo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo bago ko patawagin ng mga security guard para kalad ka rin kayo palabas. Dr. Joshua, baka po pwedeng bigyan muna natin ng first aid kahit benda man lang. Atas po ng batas na bawal tanggihan ng emergency case. Singit naman ni Lars Clara. Huwag kang makialam, Clara. Kung gusto mo silang gamutin, ikaw ang magbayad ng mga gagamitin mo. At kapag nalaman ng management na nag-aksaya tayo ng resources sa mga walang kwentang kaso, ikaw ang masisisante. Intindi? Wala nang nagawa sina Enric at Jinggoy, kundi ang maiyak sa galit at awa para sa matanda. Alam nilang lumalalim na ang gabi at patuloy ang pag-agos ng dugo sa sugat ni Mang Ernesto. Napakasama ng ugali mo, Dok. Paikot ang mundo. Sana hindi mo pagsisiyan ang ginawa mo sa matandang ito ngayong gabi. Pagsisisiyan? Ako? Hindi mangyayari yan. Sige na, lumayas na kayo. Inalalayan ni na Enric at Jinggoy si Mang Ernesto palabas ng ospital. Habang ang matanda ay lumingon muli kay Joshua. May kakaibang ngiti sa kanyang mga labi na tila may pinatutunayan. Nang makaalis ang tatlo, pumasok si Dr. Joshua sa kanyang marangyang opisina. Kampanting naupo sa kanyang swivel chair at uminom ng mamahaling kape. Inisip niya na isa lamang itong ordinaryong gabi ng pagtataboy sa mga hampas lupa. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, isang malaking balita ang niyanig ang buong St. Jude Medical Center. Ang misteryoso at napakayamang nagmamay-ari ng buong network ng ospital, ang bilyonaryong matagal nang hindi nagpapakita sa publiko at namumuhay ng palihim, ay nagpasabi na darating para sa isang biglaang inspeksyon at balasahan ng mga tauhan. Sino kaya ang totoong may-ari ng ospital? At ano ang mangyayari kapag nagarap muli ang mayabang na doktor at ang matandang kanyang minaliit? Huwag kayong aalis dahil sa susunod na bahagi ay magsisimula na ang tunay na pagbawi at ang pagpasok sa isang misteryosong lugar na magpapabago sa lahat. Naging usap-usapan sa buong St. Jude Medical Center ang nalalapit na pagdating ng pinakamataas na pinuno at may-ari ng ospital, si Don Ernesto San Jose. Ayon sa mga bulong-bulungan, si Don Ernesto ay isang bilyonaryo na kilala sa pagiging mailap sa media. Bihira itong magpakita sa publiko at mas pinipiling mamuhay ng simple. Malayo sa karangyaan ng lungsod, ngunit ang mas ikinatatakot ng lahat, lalo na ng mga tiwaling opisyal, ay ang pagiging prangka at mahigpit nito pagdating sa usaping medikal. Habang ang lahat ay abala sa paglilinis at pag-aayos ng kani-kanilang departamento, si Dr. Joshua Vance naman ay kampanteng naglalakad sa hallway. Kumikistap ang kanyang sapatos, planchadong-planchado ang kanyang puting coat at may bitbit na mamahaling regalo para sa gaganaping welcome party. Tiwala siya na sa galing niya bilang doktor ay mapapansin siya ng may-ari at posibleng maitaas pa ang kanyang posisyon bilang chief of hospital. Habang naglalakad, narinig niya ang 2 utility worker na nag-uusap sa gilid ng elevator. Narinig mo ba? Ang sabi ng head office, nag-inspeksyon na raw si Don Ernesto nung nakaraang gabi na mag-isa. Nagpanggap daw na ordinaryong tao para makita kung paano talaga tinatrato mga pasyente kapag walang kamera. Nako, patay tayo riyan. Kung ganoon, ibig sabihin, may mga nakita siyang hindi maganda. Balita ako pa naman, napakahigpit nun sa mga mayayabang na staff. Nang marinig ito ni Joshua, nakaramdam siya ng bagyang kaba.
Ngunit agad din niyang binaliwala. Sa isip niya, imposible namang makapasok ang isang bilyonaryo nang hindi napapansin ng mga gwardya. Habang nag-iisip, biglang tumunog ang kanyang mamahaling cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Sino ito? I'm a busy doctor. Make sure this is important. Dr. Joshua Vance, ako yung lalaking nagdala sa matandang sugatan noong nakaraang gabi. Yung tinanggihan at tinaboy mo. Ang pulubi at ang kanya mga kasama. Paano mo nakakuha ang numero ko? At bakit ka tumatawag? Kung hihingi kayo ng limos, nag-aaksaya kayo ng oras. Sinabi ko na sa inyo, hindi charity clinic ang ospital na ito. Hindi kami tumatawag para humingi ng limos, Dok. May gustong ibigay sa iyo si Tatay Ernesto bilang pasasalamat sa magandang pagtanggap mo sa amin. Kung matapang ka talaga at pinaninindigan mo ang mga sinabi mo, pumunta ka ngayon din sa address na itetext ko sa iyo. Huwag ka mag-alala. Malapit lang ito sa ospital. At bakit naman ako pupunta sa lungganin yung mga ampas lupa? Papatawa ba kayo? May VIP kaming dadating ngayon. Wala akong oras sa mga laro ninyo. Huwag kang kabahan, Doc. Kung hindi mo pupunta nito ngayon, baka bukas wala ka ng ospital na babalikan. Nasa sa iyong desisyon. Agad na naputol ang linya. Ilang sandali pa ay tunog ng isang text message ang natanggap ni Joshua. Naglalaman nito ng isang address. Block 7, Sitio San Roque. Lumang bodega sa likod ng malaking pader. Naalarma si Joshua sa uling sinabi ni Enric. Bagamat iniisip niyang isang pananakot lamang ito, may bahagi ng kanyang utak ang nakaramdam ng matinding kuryosidad at takot. Paano kung may alam ang mga ampas lupang ito na pwedeng makasira sa reputasyon ko bago dumating ang may-ari? Sa isip-isip niya. Dahil may 3 oras pa bago ang opisyal na pagdating ng may-ari ng ospital. Nagpasya si Dr. Joshua na puntahan ang address gamit ng kanyang mamahaling sports car. Makalipas ang 20 minuto, nakarating si Joshua sa dulo ng isang masukal at liblib na kalsada. Sa unahan ay may isang napakalaki at mataas na pader na gawa sa lumang bato. Tila nagtatago ng isang malawak na lupain. Sa gitna ng pader ay may isang kalawanging bakal na gate. Mukha itong abandonadong bodega ng mga lumang kalakal. Sinasabi ko na nga ba, sa ganitong kaduming lugar lang titira ang mga tulad nila. May basura at kalawang. Dahan-dahang itinulak ni Joshua ang kalawanging gate na gumawa ng isang nakakangilong tunog. Pumasok siya sa malawak na bakuran na puno ng mga nagtataasang damo at mga lumang sirang sasakyan. Sa dulo ng bakuran ay nakatayo ang isang napakalaking lumang bahay bato na mukhang bodega mula sa labas. Paglapit niya sa pinto, kumatok siya ng malakas at marahas. Hoy! Nandito na ako! Nasaan ang matandang yan? Lumabas kayo! Huwag niyo akong pag-antayin dito sa maduming lugar na ito. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pintuan. Laking gulat ni Joshua nang makita si Jinggoy na nakasuot na ngayon ng isang formal at mamahaling polo. Malayong malayo sa itsura nito noong gabi ng aksidente. May hawak itong tablet at tila may sinusuring mga dokumento. Dumating ka pala, Dr. Joshua. Tuloy ka. Kanina ka pa inaantay sa loob. Anong kalokohan ito? Bakit ganyan ang suot mo? At nasaan ang matandang duguan na yun? Pumasok ka para malaman mo. Pero paalala lang, Dok. Ihanda mo ang puso mo sa makikita mo sa loob. Humakbang si Dr. Joshua papasok sa loob ng lumang bodega. Inaasahan niyang makakakita siya ng mga basura, sirang karton at amoy amag na paligid. Ngunit sa sandaling makatungtong ang kanyang sapatos sa sahig ng silid, tuluyan nang nalaglag ang kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at ang kanyang buong katawan ay tila naparalisa sa kanyang nakita. Ano nga ba ang nakita ni Dr. Joshua sa loob ng misteryosong bodegang ito na labis na nagpabago sa kanyang ekspresyon? Ano ang totoong koneksyon ng lumang bahay na ito
sa St. Jude Medical Center. At sino nga ba talaga si Mang Ernesto sa buhay ng mayabang na doktor? Pagkaakbang ni Dr. Joshua sa loob ng lumang bodega, tila ba huminto ang ikot ng kanyang mundo. Ang inaasahan niyang madilim, mabaho at maamag na tambakan ng basura ay isang napakalaking panlilinlang lamang. Sa likod ng mga lumang pader na bato ay nakatago ang isang napakarangyang sala na mas malaki pa sa labi ng pinagtatrabahuan niyang ospital. Ang sahig ay gawa sa mamahaling Italianong marmol. Ang kisame ay napapalamutian ng naglalakihang kristal ng chandelier. At ang mga dingding ay puno ng mga prehiyadong painting na nagkakalaga ng milyong-milyon. Ngunit hindi ang karangyaan ng paligid ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Joshua, kundi ang nakita niyang nakatayo sa gitna ng silid, malapit sa isang malaking bintana. Isang matandang lalaki na nakasuot ng napakagarbong suit, maayos ang gupit ng buhok at may hawak na gintong tungkod. Ang binti at braso nito ay may maayos na pagkakatahi at benda. Isang premium na medical na pag-aalaga na halatang hindi sa ordinaryong klinika ginawa. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang pulubi na itinaboy niya 3 gabi na ang nakakalipas, si Mang Ernesto. Sa gilid nito ay nakatayo si Enrique na naka-Amerikana at may hawak ng mga formal na papeles. Ikaw? Bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan ang mga kalakal mo? Sino ka ba talaga? Magandang araw, Dr. Joshua Barnes. Maligayang pagdating sa aking tahanan. Ito ang aking santuwaryo, ang lugar kung saan nagpapahinga ako, palayo sa mga plastik at mapagkunwaring tao sa lungsod. Hindi maaari ito. Isa kang pulubi. Nakita kita. Marumi ang damit mo. May sako ka ng basura. Nabangga ka ng tricycle sa kalsada. Dr. Joshua, ang nakita mo noong gabing iyon ay ang totoong ugali ng mga tao sa ospital mo. Si Don Ernesto San Jose ay madalas lumabas ng ganon ng sugat upang mag-inspeksyon ng palihim sa mga negosyo niya. At noong gabing iyon, hindi siya nabangga ng tricycle. Sadyang dumaan lang siya sa isang aksidente para subukin kung may puso pa ba ang mga doktor na pinapasahod niya buwan-buwan. At nang napatunayan mo, isa kang malaking kabiguan para sa propesyong medikal. Don Ernesto? San Jose? Kayong may-ari ng St. Jude Medical Center? Naglakad ng dahan-dahan si Mang Ernesto gamit ang kanyang gintong tungkod at lumapit kay Joshua. Oo, Joshua. Ako ang lalaking sinabihan mo na walang karapatan na gamutin dahil wala akong pera. Ako ang matandang binalaan mo na ipapakaladkad sa mga security guard dahil marami ang aking kasuotan. Ako ang taong tinanggihan mong gamutin habang umaagos ang dugo sa aking katawan. Hindi. Don Ernesto. Patawarin niyo po ako. Patawad po. Hindi ko po alam. Kung alam ko lang po na kayo may-ari. Hindi ko po kayo gagamutin sa AR lang. Dadaling ko po kayo sa pinakamagandang ospital. Ako mismo magtatahi ng sugat ninyo. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Diyan ka nagkakamali, Joshua. Ang ibig mo bang sabihin, kung ordinaryong mahirap lang talaga ako, tama lang ang ginawa mo? Tama lang na itaboy mo ang isang nag-aagaw buhay na tao dahil lang wala siyang pambayad o dahil marami ang suot niya? Noong sumampa ka bilang doktor, nangako ka sa Diyos at sa tao na gagamatin mo ang lahat ng walang pinipiling estado sa buhay. Pero binalahura mo ang sumpang iyon dahil sa pera at kayabangan mo. Don Ernesto, narito na po ang buong record ni Dr. Joshua. Marami na po palang reklamo laban sa kanya mula sa mga mahihirap na pasyente. Ngunit, itinatampik lang ng dating management dahil malaking kinikita ng ospital sa mga mayayamang pasyente niya. Ito ba ang pinagmamalaki mong karera, Joshua? Ang magsilbi lang sa mga mayayaman habang hinahayaang mamatay ang mga walang kakayahan. Ngayong araw na ito,
matatapos ng marangyang buhay na ipinagmamalaki mo, Joshua. Don Ernesto, pakiusap po. Huwag niyo po akong alisin sa ospital. Pinaghirapan ko po ang posisyon ko. Mawawala ang lahat sa akin. Ang kotse ko, ang kondo ko, ang reputasyon ko. Magbabago na po ako, pangako ko po. Hindi lang kita aalisin sa ospital ko, Joshua. Sisiguraduhin ko na ang lisensya mo bilang doktor ay babawiin ng Professional Regulation Commission. Walang ospital sa buong Pilipinas ang tatanggap sa iyo muli. At higit sa lahat, may mas malalim pa tayong dapat pag-usapan. Sandaling tumahimik ang paligid. May kakaibang ngiti na gumuwit sa mukha ni Don Ernesto na nagpabilis ng tibok ng puso ni Joshua. Ramdam ng mayabang na doktor na may iba pang dahilan kung bakit siya ipinatawag sa lugar na ito. Isang twist na hinding-hindi niya inaasahan. Endrick, buksan mo ang pinto sa likod mo. Sumunod si Endrick at dahan-dahang binuksan ang isang malaking sliding door sa gilid ng sala. Laking gulat ni Joshua nang makita ang isang modernong kwarto na tila ba isang laboratorio o archive ng mga lumang dokumento. Ngunit ang mas nakapukaw ng pansin niya ay ang isang malaking litrato sa pader. Isang litrato ng isang matandang babae na pamilyar sa kanya. Sino ang babaeng nasa litrato? Ano ang mas malalim na koneksyon ni Don Ernesto sa pamilya ni Dr. Joshua? At ano ang madilim na lihim na malapit ng mabunyag na tuluyang wawasak sa buhay ng mayabang na doktor? Nanlamig ang buong katawan ni Dr. Joshua nang tumama ang kanyang paningin sa malaking litrato na nakasabit sa dingding ng nakatagong silid. Ang matandang babae sa larawan ay may banayad na ngiti. Ngunit para kay Joshua, ang mukhang iyon ay tila isang multo na nagpabangon sa isang madilim na alaala. Siya si Elena Bunce, ang kanyang sariling lola na pumanaw 5 taon na ang nakakalipas. Nalilitong tumingin si Joshua kay Don Ernesto na ngayon ay may hawak ng isang lumang kwaderno na tila isang tala-arawan o diary. Ang galit sa mga mata ng bilyonaryo ay napalitan ng isang malalim at masakit na pangungulila. Paano? Bakit nasa iyong larawan ng lola ko? Anong kinalaman mo sa pamilya ko? Don Ernesto, ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang lola mo, si Elena, ay ang nag-iisang babaeng minahal ko sa buong buhay ko, Joshua. Noong kabataan namin, hindi ako bilyonaryo. Isa lamang akong mahirap na manggagawa sa bukid. At ang pamilya ng lola mo, ang nagmamay-ari ng mga lupang sinasaka ko. Labis kaming nagmamahalan, ngunit marahas kaming pinaghiwalay ng kanyang mga magulang dahil lamang sa ako ay mahirap at walang pinag-aralan. Sumingit sa usapan si Endrick. Formal ang kanyang tono. Ipinatapon ng pamilya Bunce si Don Ernesto sa malalayong lalawigan at pinilit si Elena na magpakasal sa isang mayamang negosyante. Ang naging lolo mo, Joshua. Doon nagsimula ang sumpa ng pamilya ninyo na tingnan ang lahat ng tao batay sa bigat ng pitaka nito. Naglakad si Mang Ernesto papalapit sa larawan ni Elena at tinaplos ito. Nang mawala sa akin si Elena, isinumpa ako sa sarili ko na magpapayaman ako. Nagtrabaho ko gabi at araw. Nagsumikap hanggang sa itinatag ko ang St. Jude Medical Center. Ngunit alam mo ba kung bakit ko itinayo ang ospital na iyon, Joshua? Hindi para magkamal ng salapi, kundi dahil nalaman ko na si Elena ay pumanaw sa isang pampublikang pasilidad dahil hindi siya natugunan ng maayos na medikal na atensyon matapos maghirap ang kanyang pamilya sa uling yugto ng kanyang buhay. Napayuko si Joshua. Alam niya ang kwentong iyon. Ang kanyang lolo ay nalugi sa sugal at negosyo. Kaya naman ang kanyang lola ay nagkasakit at namatay na halos walang natitirang pera. Ito rin ang dahilan kung bakit pinuwersa siya ng kanyang mga magulang na maging doktor. Hindi para maglingkod, kundi para ibalik ang yaman at karangyaan ng pamilya Bunce. Itinayo ko ang St. Jude Medical Center bilang alaala kay Elena.
Isang ospital na dapat ay bukas sa lahat, mayaman man o mahirap. At nang malaman ko na ang apo ng aking minamahal, ikaw Joshua, ay nag-aral ng medisina, personal kong inaprobahan ang pagpasok mo sa aking ospital nang hindi mo nalalaman. Inisip ko na baka may bahagi ng puso na Elena ang nasa iyo. Inisip ko na ang isang Vance na nakaranas ng paghihirap ay magiging isang mabuting manggagamot na may puso para sa mga nangangailangan. Umiling naman si Jinggoy nang may pagkadisgusta. Ngunit kabaliktaran ang nangyari, Don Ernesto. Ginamit niyang apelyido at ang kanyang posisyon para lalong mang-api ng mga mahihirap, tulad ng ginawa ng mga ninuno niya sa inyo noon. May panginginig sa boses na magsalita muli si Mang Ernesto dahil sa emosyon. Noong gabing nagpanggap akong pulubi at dinala ni na Enric sa ER, umaasa ako Joshua. Umaasa ako na kahit madumi ang suot ko, makikita mo ang isang tao na nag-aagaw buhay. Umaasa ako na kapag narinig mo ang pangalang Ernesto, kahit paano ay may maalala ka sa mga kwento ng lola mo. Ngunit anong ginawa mo? Itinaboy mo ako tulad ng isang asong may kurap. Dinuro mo ako at sinabihang walang karapatang mabuhay dahil walang pera. Patawad po, Don Ernesto. Hindi ko po alam ang kwento sa likod ng lahat ng ito. Akala ko po ay kailangan ko maging maigpit para mapanatili ang dangal ng ospital. Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako alang-alang sa alaala ng lola ko. Huwag mong gamitin ang pangalan ng lola mo para iligtas ang sarili mo, Joshua. Si Elena ay may mabuting puso. Ikaw naman, punong-puno ka ng lason ng kayabangan. At ang lason na iyan ang wawasak sa iyo ngayon. Inihagis ni Don Ernesto ang folder sa harap ni Joshua. Tumambad doon ang mga kasulatan na legal at may selyo ng korte. Dr. Joshua Vance, epektibo ngayong oras na ito. Tinatanggal ka na sa St. Jude Medical Center. Lahat ng mga ari-arian mo na nakapangalan sa ilalim ng mga pautang at insentibo mula sa ospital. Ang iyong kotse, ang iyong marangyang kondo, ay babawiin na ng korporasyon dahil sa paglabag sa Code of Ethics. Bukod dyan, ang formal na reklamo para sa kanselasyon ng iyong medical na lisensya ay naipadala na sa PRC, kasama ang video recording ng insidente noong gabing itinabi mo, si Don Ernesto. Huwag. Pakiusap. Huwag niyo po akong gawing pulubi ngayon. Hindi kita ginagawang pulubi, Joshua. Ibinabalik lang kita sa kung ano ang nararapat sa isang taong walang puso. Nais kong maranasan mo kung paano maglakad sa kalsada na walang tinitingnan sa iyo. Kung paano makiusap para sa barya. At kung paano tratuhin ng kapwa mo doktor na parang basura. Doon mo maiintindihan ang totoong halaga ng buhay. Sumenya si Don Ernesto sa kanyang mga tauhan. Agad na dinaluhan ni na Enric at Jinggoy si Joshua upang ihatid ito palabas ng mansyon. Habang kinakaladkad si Joshua, patuloy ang kanyang pagsigaw at pagmamakaawa. Ngunit sarado na ang puso ng bilyonaryo. Gayunman, bago pa man tuluyang makalabas si Joshua sa gate ng lumang bodega, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang emergency call ang natanggap ni Jinggoy sa kanyang radyo mula sa St. Jude Medical Center. Isang malaking sunog o insidente ba ang nangyayari sa ospital? O may mas malalim na pagsubok na darating na muling magtatagpo sa landas ng mayabang na doktor at ng bilyonaryong matanda? Natigilan sina Enric at Jinggoy nang biglang umalingaw ang emergency alert sa kanilang hawak na radyo. Mabilis na lumapit si Jinggoy kay Don Ernesto na may bakas na matinding pagkabahala sa kanyang muka. Ang balitang natanggap nila ay isang bagay na walang sino man ang nag-akala na mangyayari sa mismong araw ng pagbabalik ng bilyonaryong may-ari. Don Ernesto, tumawag po ang St. Jude Medical Center. Isang malaking truck ng krudo ang nawala ng preno sa tapat ng ospital at sumalpok sa emergency room. Nagkaroon po ng pagsabog at malaking sunog. Maraming pasyente at staff ang natrap sa loob. At kulang na kulang po ang mga doktor na pwedeng rumisponde dahil ang iba ay nasa main headquarters para sa welcome party ninyo. Ano?
Ang mga pasyente ko, ang mga tao doon. Enric, ihanda ang mga sasakyan. Kailangan nating pumunta roon. Ngayon din. Sa gitna ng kaguluhan, si Dr. Joshua na nakalood pa rin sa sahig ay tila natauhan. Nang marinig niya ang salitang emergency room, ang lugar kung saan siya nagtrabaho ng maraming taon, may isang bagay na biglang nagbago sa loob ng kanyang puso. Naalala niya ang mga mukha ng mga nurse na katrabaho niya, si Nurse Clara at ang mga pasyenteng kasalukuyang naroroon na walang kinalaman sa kanyang mga kasalanan. Ang takot para sa kanyang sariling kapakanan ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot para sa buhay ng iba. Don Ernesto, pakiusap. Isama niyo ako. Alam ko pong tinanggal niyo na ako at wala na ako lisensya sa tingin ninyo. Pero ako nakakaalam ng bawat sulok ng ER na iyon. Ako nakakaalam kung saan ang mga fire-exit, kung saan nakatago mga oxygen tank na pwedeng sumabog kapag naabot ng apoy. Kahit huwag niyo na akong bayaran, kahit napakulong niyo ako pagkatapos nito, hayaan niyo lang ako makatulong na magligtas ng buhay ngayon. Tiningnan ng malalim ni Don Ernesto si Joshua. Sa mga mata ng dating mayabang na doktor, hindi na niya nakita ang kasakiman at kayabangan na naroon kanina. Sa halip, nakita niya ang isang tunay na manggagamot na handang itaya ang sarili para sa kanyang tungkulin. Sige Joshua, patunayan mo sa akin na karapat dapat ka pang tawaging doktor ng lola mo. Sumakay ka na! Mabilis na umarurot ang mga sasakyan patungo sa St. Jude Medical Center. Pagdating nila roon, bumubuo na ang makapal at maitim na usok mula sa emergency room. Maririnig ang sirena ng mga bombero at ang hiyawan ng mga taong nagtatakbuhan. Maraming sugatan ang nakandusay sa damuhan sa labas ng ospital. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Dr. Joshua. Kahit wala siyang dalang kagamitan, mabilis siyang tumakbo patungo sa mga sugatan. Dalhin niyo mga may sugat sa ulo dun sa ligtas na bahagi ng parking lot. Nurse Clara, ayos ka lang ba? Tulungan mo ako rito. Bigyan natin ng paunang lunas sa matandang ito. Mabilis ang pag-agos ng dugo sa binti niya. Dr. Joshua, akala ko po umalis na kayo. Opo, ito po ang benda. Sa loob ng sumunod na 2 oras, walang hinto sa pagtakbo at pagtulong si Joshua. Pumasok siya sa mausok na bahagi ng gusali kasama ang mga bombero upang maglabas ng mga pasyenteng hindi makalakad. Napuno ng uling ang kanyang mamahaling puting coat. Nasugatan ang kanyang mga kamay at halos hindi na siya makahinga sa pagod. Ngunit hindi siya uminto. Sa bawat pasyenteng kanyang nilalapitan, mahirap man o mayaman, pareho ang pag-aalaga at bilis ng kanyang pagkilos. Sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Don Ernesto, kasama sina Enric at Jinggoy. Nakita ng bilyonaryo kung paano buong pusong ibinigay ni Joshua ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng mga tao nang walang hinihinging kapalit. Nang sa wakas ay maapula ang apoy at mailigtas ang lahat ng pasyente. Napaupo si Joshua sa gutter ng kalsada, pagod na pagod, sugatan at basang-basa ng pawis at uling. Lumapit sa kanya si Don Ernesto at tiniabot ang isang malinis na bottled water. Uminom ka muna Joshua. Napakahusay ng ginawa mo ngayong araw. Salamat po Don Ernesto. Ginawa ko lang po kung ano dapat. Ngayong ligtas na po ang lahat, handa na po akong tanggapin ang parusa ninyo. Alam ko pong wala na akong karapatang maging doktor pagkatapos ng ginawa ko sa inyo nung nakaraang gabi. Alam mo Joshua, ang apoy ay pwedeng gumuho ng isang gusali. Ngunit pwede rin itong magpanday ng isang matibay na bakal. Ngayong araw, nakita ko ang totoong apoy sa loob ng puso mo. Nakita ko ang doktor na pinangarap ng lola mo na maging ikaw. Isang taong hindi tumitingin sa bulsa, kundi sa tibok ng puso ng pasyente. Don Ernesto, hindi ko na itutuloy ang pagbawi sa lisensya mo Joshua at hindi kita aalisin sa ospital. Ngunit may kondisyon. Lumapit si Enric, may dalang bagong kasulatan. Dr. Joshua Vance, mananatili ka sa St. Jude Medical Center. Ngunit hindi bilang isang marangyang doktor sa VIP section.
ikaw ang itatalagang Head of Charity and Public Emergency Services ng ospital. Lahat ng mahihirap na pasyente na darating na walang pambayad ay ikaw ang personal na gagamot at mag-aasikaso. Sumingit naman si Jinggoy sa usapan. At ang marangyang kotse at kondo mo ay mananatiling bawi ng korporasyon. Mamumuhay ka gamit ang isang simpleng sweldo tulad ng isang ordinaryong manggagawa hanggang sa mapatunayan mo na tuluyan mo ng binitawan ng iyong kayabangan. Dahil doon ay napaiyak si Joshua. Tinatanggap ko po, Don Ernesto. Maraming salamat po. Ito ang pinakamagandang pagkakataon na ibinigay sa akin para itama ang lahat ng mga pagkakamali ko. Pangako po, hindi ko kayo bibiguin at hindi ko bibiguin ang alaala ni Lola Elena. Mula sa araw na iyon, nagbago ang takbo ng buhay sa St. Jude Medical Center. Ang dating mayabang at kinatatakutang si Dr. Joshua Vance ay naging pinakamamahal na doktor ng mga mahihirap. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan, ngunit may mas malaking bagay ang pumalit dito. Ang tunay na paggalang at pagmamahal ng kanyang mga pasyente. Natutunan niya na ang tunay na kayamanan ng isang doktor ay hindi matatagpuan sa dami ng kanyang salapi, kundi sa dami ng buhay na kanyang nailigtas at nabigyan ng pag-asa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng pagbaba ng kayabangan, pagtuklas ng katotohanan at ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pagbabago. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa Tamoxki TV. Kung nagustuhan nyo ang kabuuan ng ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito, at i-share sa inyong mga kaibigan. Mag-comment din po kayo sa ibaba kung ano ang natutunan ninyong aral sa kwentong ito. Hanggang sa muli, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.